Ayun. Okay, so based on our assessment with the 6 areas, we go first with the fundamentals of nursing. Okay, so sa fundamentals of nursing, we were able to assess na most of the respondents or reviewees who availed the diagnostic exam in fundamentals of nursing, meron silang strength, no? Ah, ibig sabihin, based on the results of their exam, mataas, no? Mataas or madami ang percentage ng mga reviewees na nakakuha ng correct answer in the fundamentals of nursing. Actually, there are 76% 76% of the respondents, I mean items, na majority of the reviewees got the correct answer. So, kaya we interpreted it, we have the interpretation na uh, fundamentals of nursing na subject is considered as a strength, no, ng mga naka-avail ng diagnostic test. Okay? And then next we have the community health nursing. Okay? So sa area in community health nursing, this is also an area, subject area in nursing wherein the reviewees are considered to be their strength, no? This area. Because also, majority of the reviewees got the correct answer, no? Actually, there are 76% of the items ng kinuha na exam sa community health nursing ang nakakuha na majority ng mga respondents or reviewees nakakuha ng correct answer. And then next, we have the maternal and child health nursing. Okay, so ito yung pangatlong subject area na strength ng mga reviewees na naka-avail ng diagnostic exam. So, medyo hindi masyadong problema sa kanila, no? However, pala, uh, doon sa result, although this is considered as their strength, yung first, fundamentals, community, and maternal and child, hindi siya ganun kataas, no? Yung percentage ng number of items wherein nakakuha ng marami sana sa mga nag-avail is nakakuha ng correct answer. Average lang, no? Yung what do you call that one? Yung number uh or percentage of items na majority is nakakuha ng correct answer. So talagang hindi doon nakaabot ng 80%, no, of the number of items sa each area na majority is correct yung answer nila. Okay? Then we have the medical surgical nursing. So sa medical surgical nursing naman, so ang med-surg, consider din siya na strength, no, ng mga naka-avail. So I am just kasi ang base sa mga number of respondents doon sa diagnostic test, medyo hindi sila masyadong marami, no? Nasa around 20, may 25, no? Mga ganon. So, hindi talaga masyadong marami naka-avail. Siguro may time constraints din sa part nila, no? Kasi may limit yung time ng maka-respond ka doon sa, maka-answer ka doon sa uh, diagnostic test, no? May deadline kasi siya na hindi na siya mag-accept ng responses. So, dito sa mga uh, number of respondents ng ating diagnostic test, so
hindi sila masyadong marami, but still we try to analyze no the result, and doon lang ito sa mga naka-avail. So in terms of med-surg, strength din ang med-surg no sa mga naka-take ng exam. And in fact, we have actually, these are the different concepts no under medical surgical nursing na in-include natin doon sa exam, diagnostic exam. So, sa concept ng musculoskeletal hanggang integumentary, digestive, cardiovascular, and urinary problems, maraming majority no sa mga majority sa mga naka-avail, naka-take ng exam is nakakuha ng mataas na number of correct answers. And then, from nervous system, endocrine, vision and hearing, respiratory, so average lang yung number of items na nakakuha ng ah, correct answer. And then, ang weakest link, hindi para weakest link, but the weakness, no? Yung weakness na concept among the medical surgical nursing concepts doon sa mga nag-avail ng exam is sa concept ng immunology or immune system. Okay? So kung isa kayo doon sa naka-avail ng exam ng med-surg, dalawang part yun. So ito, yung analysis is put into one. Ito, yung pinaka-weak ninyo ay sa immunology na concept sa med-surg. And then, ito, no, psychiatric nursing. So among the 6 areas, subject areas, talagang marami ang hindi nakakuha ng correct answer sa psychiatric nursing, no? Kahit pa man noon, no, during our time, talagang marami na, no? So I understand the statistics na naglabas na konti lang, no? Ang nakakuha. So there are actually how many percent 'yun? 48%, no? Ang number of items na majority of the respondents nakuha nila yung I mean tamang sagot, okay, sa psychiatric nursing. Okay, so you have also to consider this one during your review na kailangan siya i-prioritize, no, since talagang marami ang nahihirapan no sa area of sa subject area na psychiatric nursing. Okay? And then, ito, ang Palmer is strengths siya ng mga naka-avail ng diagnostic test. No? Kasi mataas din yung percentage ng number of items ng mga nakakuha ng correct answer. I mean, majority, no? Sa mga nakakuha ng correct answer is umabot ng mataas na percentage sa Palmer. Yung percentage of the number of items na nasagutan ng tama. Okay. Now, ano ba ang implikasyon or implication? So, tapos na tayo sa interpretation. Dito na naman tayo sa implication of results. So, para lang talaga siyang nursing research, no? Okay. So, sa implication of results, ibig sabihin, given that ganda yung kuha ninyo sa ibig sabihin mataas na yung mga percentages ng scores ninyo doon sa fundamentals, sa community, sa maternal and child, sa medical surgical nursing at saka sa Palmer. So, pwede na siyang hindi naman siya
pwedeng pabayaan lang, no? But still, dapat yung unahin sa pagre-review or i-prioritize ninyo o bigyan ng mataas na oras sa pag-aaral o pagre-review is the psychiatric nursing. Kasi doon kayo or marami doon ang hindi nakakuha ng correct answer. Okay? So, and the rest, no, kayo na bahala na what do you call that one? Organize or arrange kung alin ang uunahin. Medical, maternal, community, and fundamentals. Okay? Sa pagkakaalam ko, sa trend ng exam ngayon, marami daw yung Palmer, no? Based sa mga feedbacks ng mga ah, previews na nakakuha ng NLE last, kailan ba yun? December. December ba yun o November? So, ano, meron silang, they call that one, sabi nila, Palmer yung ano daw, yung Palmer na mga questions, no, are integrated into these different subject areas. Okay? So, strength na naman ninyo yung Palmer. So, kailangan siguro mas ano pa, mas i-enhance pa or i-develop pa yung knowledge ninyo sa Palmer kasi trend siya ngayon, no? However, no, talagang bigyan dapat ng ah, pansin o pagtuunan ng pansin yung sa psychiatric nursing. Okay? So I think ito yung mga dapat i-consider, no? As a implication doon sa result ng inyong diagnostic test. So, ngayon, kailangan natin i-organize, no? Ano tayo ng structured a schedule ng review kung ano yung mga topics na dapat unahin. No? And then, given this one, you can actually design your own study plan, no? So yung structure sa review ninyo ay makikita yan sa study plan ninyo, no? Dapat talaga kung nagre-review kayo, kung sa review center, I think meron naman silang study plan na binibigay ah, sa review center. So ngayon, hindi na kayo mahirapang gumawa ng study plan kasi meron na kayong pina-follow doon sa kanila. But for those who are doing the self-review, so this study plan that I'm going to actually discuss, no, can serve as your structure, no? Guide structure for your self-review in NLE. So we have suggested we have here, I will discuss some of the suggested topics and study plan, no, in your NLE review. Okay, so